Sino ba naman ang di pa nakapanood sa malupit na kwento ng lalaking ito? Kung gusto mo ng revenge story para sa iyo ang kwentong ito kaya tapusin mo ang video idolo. Ito si Kiaro, isang manyakol na bayani. Napili siya bilang isang bayani na magsisilbi sa kaharian ng Joral Kingdom sa pangunguna ng babaeng ito. Sa kasamaang palad, iba ang naging pagtrato sa kanya sa loob ng kaharian kaysa sa kanyang inaasahan. Inalipin siya ng mga nakakataas sa kanya at ginawang malaking bangungot ang kanyang pamumuhay sa araw-araw na paninirahan niya dito. Magkakaroon si Kiaro ng isang pagkakataong makapaghiganti sa kanilang lahat at ito ang ating aabangan sa kwentong ito. Bago ang lahat, nasa comment section ng link ng second page natin mga idolo na dapat mong i-follow. Isang lalaking healer ang ni-recruit ng isang prinsesa na nagngangalang Princess Claire para sa Joral Kingdom. Si Kiaro ay isang taong madaling makisama sa iba, kaya agad siyang nagtiwala na sumama upang maging tagapagligtas ng mundo, dahil ang kanya talagang pangarap ay maging isang bayani para sa mga taong dumanas ng paghihirap. Ngunit siya ay nalinlang nang dumating na doon, dahil ang turing sa kanya ng ibang mga bayani ay isang walang kwenta kahit na ang kanyang kakayanan ay malaki ang impact sa lahat, ngunit ang lahat ng kanyang mabubuting gawa ay hindi kinikilala ng buong Joral Kingdom. Sa puntong ito siya ay nakakatanggap ng masasakit na salita at tinuturing na parang isang kriminal. Dahil sa ilang beses na pagtatangka niyang tumakas sa kingdom, ngayon siya ay ginawang adik ni Flair sa isang nakaka-adik na gamot, dahil sa kagustuhan niya na maging tagasunod niya ang kawawang si Kiaro. Maging ang mga nakasabay niya sa pagiging hero na nagngangalang Blade, at ang isa naman na malaki ang katawan ay nagngangalan namang Bullet na kabilang sa mga nagpapahirap sa kanya sa loob at labas ng kingdom. Siya ay di nakaligtas sa pang-aabuso sa kamay ng dalawang bayani sa matagal na panahon at nagpatuloy ang paggamit sa kanya katulad ng isang aso, at ginawa rin siyang kasangkapan ng iba't ibang tao sa loob ng Joral Kingdom. Sa huli ay nagkaroon ng pagbabago sa katawan ni Kiaro at nasanay din siya sa mga gamot na ipinaiinom sa kanya ni Flair para maka-recover. Bagamat wala pa siyang kakayahang lumaban sa mga nakapalibot sa kanya na malalakas na hero, isang magandang gawin ni Kiaro ay ang maghintay ng tamang pagkakataon at magpanggap hanggang sa dumating na ang tamang oras. Ngunit ang ginagawa nitong pagkukunwari ay di nakaligtas sa kapatid nitong babae na nagngangalang Noor na may alam sa kanyang binabalak. Ngunit ito ay di niya ipinaalam sa iba kapalit ng pagbibigay ng masarap na protina ni Kiaro sa kanya. Dumating na ang pinakahinihintay niyang pagkakataon kung saan hindi nagtagumpay ang mga bayaning pabagsakin ang isang Demon Lord, kaya sinamantala ito ni Kiaro habang nanghihina ang mga hero at ang Demon Lord. Tumawa na parang isang demonyo at inilabas ang hirap na kanyang pinagdaanan, hanggang sa natalo ito ng mag-isa ni Kiaro sa harap nilang lahat. Ngunit sa kanilang laban ay napagtanto niya na parehas lang silang dumaranas ng pang-aabuso katulad na lamang sa kanya kaya pinagkatiwala ng demon ang kanyang abilidad sa ating bida at siya ay talagang lubhang nakakatakot ngayon. Si Kiaro na ang pinakamalakas sa buong mundo, kaya walang sinuman sa oras na ito ang magagawang abusuhin siya at muling ituring katulad ng isang alipin, ngunit imbis na gamitin ito ni Kiaro sa kanila sa mga sandaling ito ay nararapat sa kanila ay isang perpektong paghihiganti at gawin silang mga nagmamakaawa sa kanyang harapan. Habang ginagawa ito ay pilit na hinihingi ni Flair sa kanya ang ibinigay ng Demon Lord, pero walang balak ang ating bida na sayangin ang isang pagkakataon sa mga oras na ito kaya kanyang ginamit ang crystal para payagan siyang bumalik sa nakaraan kung saan nagsimula ang lahat. Siya ay nagsimulang gumising sa nakaraang 4 na taon sa isang maliit na village kung saan siya naninirahan. Muli silang nagkita ng kanyang tinuturing na kapatid na babae, ngunit sa puntong ito si Kiaro ay isang normal na bata na di maalala ang mga nangyaring hindi kaaya-aya sa kanya sa hinaharap. Isang boses ang laging naririnig ni Kiaro mula sa di kilalang tao at pilit siyang dinadala sa isang masukal na gubat. Nagpakita sa kanya ang isang kakaibang babae at hinalikan siya nito upang gisingin ang natutulog niyang kapangyarihan. Siya ay nagkaroon ng kakaibang mata na tinatawag na Eye of Spirit, kung saan kanyang malayang makikita ang mga abilidad ng bawat tao, kasama na ang kanilang antas. Muling bumalik ang kanyang alaala mula sa nakaraan kung saan kailangan niya itong paghandaan dahil sa araw ng kanyang kaarawan ay pipiliin siyang bayani ni Flair para sa Joral Kingdom. Nagsimula siyang kumain ng mga halamang gamot para paghandaan ang mga droga na tatanggapin ng kanyang katawan upang di siya gaanong masira. Lumipas na ang ilang araw, kung saan dumating na si Flair para i-recruit siyang healing hero at isama siya sa Joral Kingdom bilang kanilang bagong bayani. Sa mga sandaling ito ay pwede nang magsimula si Kiaro sa kanyang balak, ngunit sa mga oras na ito ay di pa ipinapakita ni Flair ang totoo niyang pagkatao. Napansin ni Kiaro na wala pa siyang magagawa upang talunin ang lahat ng mga hero na magiging banta sa kanya.
Kaya naman hahayaan ni Kiaro na maulit muli ang mga nangyari noon, kung saan siya ay inabuso at pinagsamantalahan ng ibang tao. Ipinatawag siya para ipagamot sa kanya ang isa pang hero na babae na naputulan ng kamay na nagngangalang Kurama. Matagumpay naman niya itong napagaling, pero kailangan ni Kiaro na magpanggap na nawalan ng malay para sa kanyang binabalak na plano. Hindi naman nagustuhan ni Princess Flare ang ipinapakitang asal ni Kiaro, kaya inutos niya sa matanda na ikulong si Kiaro at ipaggamit sa kanya ng tama ang kanyang kapangyarihan at saktan ito pag di sumunod. Tumawa si Kiaro katulad ng isang nasa sabik, dahil kanyang nalaman na wala itong pagbabago sa kasalukuyan kaya naman ang kanyang plano ay talagang dapat nating abangan at paghandaan. Pagkatapos ng pagpapagaling, sunod naman ay dapat na magpanggap at kanyang sinasabi na siya ay nababaliw dahil sa epekto nito sa kanyang katawan. Kung siya ay talagang nababaliw na, dapat lang na siya ay ipasok sa kulungan. Kaya naman kanila itong kinulong at gawing adik sa isang potion, pero ito ay talagang kasama sa kanyang mga plano dahil ito ay kanya nang napaghandaan at maghintay ng tamang pagkakataon. Nagpatuloy lang siya sa panggagamot sa mga bayaning sugatan, pero wala silang alam na nakukuha ni Kiaro ang kanilang mga kapangyarihan. Siya ay patuloy na pinahirapan at inabuso ng babae, hanggang sa nagkaroon siya ng tamang oras at lakas upang simulan ang pinakahinihintay niyang paghihiganti sa kanya. Pinatay ni Kiaro ang mga bantay at tumakas sa kanyang silid, at kanyang pinagpalit ang muka nilang dalawa ng commander ni Flare na nagngangalang Leonard upang malinlang ang mga natitira pang hukbo. Siya ay nagsabi ng ilang kasinungalingan at sinamantala ang pagkakataon na patayin ang dalawang bantay nito. Tinanggal ni Kiaro ang kanyang kapangyarihan, pagkatapos ay ipakilala ang sarili para sa tunay na pakay. Ngayon siya ay nagmamakaawa sa kanya upang siya ay palayain ni Kiaro kapalit ng kanyang mga kayamanan. Binigyan siya ng pagkakataon ng ating bida kung saan hahayaan niya itong mabuhay sa oras na di niya magawang sumigaw habang binabali ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, binabalik ni Kiaro sa dati ang kanyang kamay upang mas lalo itong magdusa at sa pangalawang pagkakataon ay nagawa siyang mapasigaw ni Kiaro, kaya naman ipaparanas ngayon ni Kiaro sa kanya ang lahat ng pang-aabuso na ginawa sa kanya. Ngayon ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nasira dahil sa mga pahirap ng ating bida. Alam nyo na siguro kung ano ang tinutukoy ko, hindi pa dito nagtapos dahil iniba ni Kiaro ang kanyang muka at pagkatapos ay binura ang kanyang mga alaala. Ngayon ang dating masama ay nagmuka ng mabuting tao at tinatawag siya ni Kiaro sa pangalang Freya, ang princess ng Jorel Kingdom na ngayon ay isa ng alipin ng ating bida. Bago sila tumakas sa kastilyo ay kinailangan niya munang ipakita na patay na si Flare gamit ang katawan ng ibang tao, pagkatapos ay binago rin niya ang kanyang muka at ang kanyang pangalan sa tawag na Kyaruga the Healer. Kung di mo napanood ang anime na ito, kawawa ka naman kung ganon. Ngayon siya ay tapos na sa kanyang unang hakbang, sunod naman niyang gagawin ay hanapin ang dalawang hero na nang-abuso sa kanya na sina Blade at Bullet para sunod na pahirapan. Nagtungo sila sa isang lungsod na malayang nakakakilos ang mga taong kriminal, napansin ni Kiaro na may kakaiba sa tubig na iniinom ng mga tao doon kaya karamihan ay nagkakaroon ng sakit na TB. Gumawa siya ng gamot gamit ang kanyang dugo para kumita na rin ng pera at makatulong sa mga tao doon. Nakipagkalakaran ito sa isa sa mga namumuno sa lugar kung saan payag siyang magbigay ng maraming gamot galing sa kanya, basta ang kalahati ng kanyang kita ay mapupunta kay Kiaro. Pagkatapos makuha ang pera, nagtungo naman sila sa bentahan ng alipin kung saan makilala nila ang isang ice wolf na nagngangalang Sukuna. Ang babaeng ito ay nananatiling buhay dahil sa isang paghihiganti kaya binili ito ni Kiaro para maging isa sa mga alipin niya. Kanya itong pinagaling para suriin ng maayos, kaya nakita ni Kiaro ang mapait na sinapit ng babae kung saan inubos ng Jorel Kingdom ang kanyang angkan. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maghiganti dahil sila ang dahilan bakit unting-unting nauubos sila. Nangako si Kiaro na tutulungan siya at ibabalik ang kanyang kapangyarihan kapalit ng pagsasabi niya ng kanyang tunay na pangalan, at kanila itong gagawin sa magandang usapan na may halo rin namang kaligayahan katulad ng iyong pinapangarap. Ipinaalam naman ni Norn sa hari na si Kiaro ang nasa likod ng mga nangyari sa loob ng kingdom, nung wala siya sa mga oras na iyon. Natanggap ni Kureha ang isang balita tungkol sa isang tao na pumapatay sa mga hukbo gamit ang sarili niyang pamamaraan sa pakikipaglaban. Ito ay talagang di katanggap-tanggap sa kanya, kaya nang nahanap niya si Kiaro ay kanyang pinuna ang mga masasamang gawain niya at siya ay inatake nito. Ipinaliwanag sa kanya ni Flare at Sukuna na ginawa lang niya ang nararapat na gawin, dahil nais lamang niyang tulungan ang mga Ice Wolf na inaatake ng mga hukbo ng Jorel Kingdom,
ngunit si Kureha ay isang bayani na di naniniwalang magagawa ng Jor-El Kingdom ang kanilang mga paratang. Di kayang tanggapin ni Kiaro na nagawa niyang saktan si Flare nang dahil lamang sa ayaw niyang maniwala sa kanilang sinasabi, kaya nagsimula silang ipaglaban ang kani-kanilang mga paniniwala at nalalaman. Bagamat si Kureha ay nakilala bilang isang napakagaling na sword hero na may antas katulad ng isang sword master. Kaya sinasamantala ni Kiaro na gamitin ang sarili niyang estilo sa pakikipaglaban, samahan pa ng walang katapusang pagpapagaling mula sa natatanggap niyang pinsala sa katawan. Nagawang masira ni Kiaro ang espada ni Kureha gamit ang sarili niyang kakayahan, pero ang babae ay handa sa mga ganitong pangyayari at kinuha ang isang espada para umatake. Inihagis ni Kiaro ang bote ng isang potion na maaring makapagpatulog kay Kureha, pero ginawa nito ng paraan sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang sarili para manatiling mulat ang kanyang dalawang mata. Nagawang patulin ni Kureha ang kanyang kamay, pero agad itong bumalik sa dati at nagawa niyang ipakita sa kanya ang masasamang ginagawa ng mga hukbo na kanyang pinagtanggol. Si Kureha ay nagkaroon ng pagkadismaya dahilan siya ay mawalan ng malay, pagkatapos ay dinala siya ni Kiaro sa isang silid para pagalingin ang kanyang katawan mula sa mga pinsala. Pagkatapos ng ilang sandali, pinaliwanag nila sa kanya ang mga masasamang ginawa ng hukbo ng Jor-El Kingdom sa iba't ibang mga lahi. Sinabi rin ni Flare sa kanya ang isang kasinungalingan tungkol sa pagtakas nilang dalawa sa oras na iyon, kung saan tinangka siyang patayin ni Leonard kaya nagpasya siyang sumama na lang kay Kiaro. Sa mga oras na ito ay tuluyan ng nagising si Kureha at nagawa nila itong sumama sa kanilang panig. Ang bisa ng potion ay gumagana sa mga oras na ito kaya nagpasya siyang ibigay ang langit kay Kiaro bilang kanyang parusa sa maling akala at nangakong tutulong ito sa kanya. Sa kabila ng lahat, ipinaliwanag ni Leonard sa hari na pinatay ni Kiaro si Flare, kaya kanya itong hahanapin kahit anong mangyari. Lumipas ang ilang araw, sinugod ni Leonard ang village ni Kiaro para makaganti sa kanya. Para kay Kiaro ito ay biglaan sapagkat di niya ito nakita nang binago niya ang oras upang gumawa ng plano, at hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Gamit ang ibang muka ng tao, nakipag-usap siya isa sa mga sundalo ni Leonard. Nalaman niya mula sa sundalo na ginawan ng kasamaan ni Leonard na kasama na ang lahat ng tao sa village. Nang matagumpay na makalapit sa kanya, binalik sa dati ang tunay niyang muka, ngunit huli na para kay Leonard dahil wala nang magagawa ang kanyang hukbo. Nang makumpirma na gumana na ang gamot, binasa ni Kiaro ang mga alaala ni Leonard at nalaman niya na patay na si Ana, kaya umabot na siya sa kanyang hangganan. Nang gumising na siya, binago ni Kiaro ang kanyang muka at ang kanyang mga hukbo ay ginawang mga zombie na nasa sabik kay Leonard. Ginawa ito ni Kiaro sa kanya para iparanas sa kanya ang ginawa niyang pagtrato kay Ana. Sa gabi ay napanaginipan niya si Ana na namamatay sa kanyang harapan, kaya sandali itong inaliw ni na Flare at Sukuna. Ipinaalam sa kanya ni Kurama ang gagawing plano ng Jor-El Kingdom sa pagpatay ng mga tao sa kanyang village dahil sa sila ay sa kanya pumapanig. Doon napagtanto ni Kiaro na ang nag-iisang banta sa kanya ay si Norn at sa malamang ay siya ang nasa likod ng gagawing pag-atake. Nagpakita siya sa araw kung saan gaganapin ang execution. Kanyang pinagpapatay ang mga hukbo na susubukang pigilan ang kanyang gagawin. Ito ay hindi inaasahan ng mga opisyal na magkakaroon si Kiaro ng matinding lakas, kaya binyantaan na lang napapatayin ang mga tao kung magpapatuloy siya, ngunit di niya ito pinakinggan at nagpatuloy lang siya kaya namatay ang karamihan sa mga bihag. Ngayon ay tuluyan na siyang inakusahan sa naging dahilan ng pagkamatay ng mga inosenteng mga tao, at sinamahan pa ito ng mga manunood na si Kiaro daw ay isang halimaw na lubhang nakakatakot. Hindi na lang ito pinansin ni Kiaro at kanyang ipinaliwanag na wala siyang kasalanan dahil inosente siyang tao. Sa mga sandaling ito, lumitaw ang isang magic circle sa kalangitan na pagmamay-ari ni Flare mula sa malapit. Habang sinasagawa ito ay unting-unting namamatay ang mga hukbo at sumasabog ang kanilang mga katawan, at si Kiaro ay tuluyan ng nabahiran ng dugo dahilan upang siya ay kanilang katakutan katulad ng isang demonyo. Napagtanto nilang lahat na wala talagang balak si Kiaro na iligtas silang lahat sa kapahamakan. Ang susunod na plano ay ipaliwanag sa kanilang lahat ang kasamaan ng Jor-El Kingdom gamit ang kakayahan ni Flare na gumawa ng isang magic para ipahiwatig ito. Ngayon ang lahat ng tao ay naniwala sa kanya dahil siya ang prinsesa ng Jor-El, kaya matapang nilang nilabanan ang mga natitirang hukbo at kanila itong pinagpapatay na nauwi sa matinding bakbakan. Pagkatapos ng mga pangyayari, isang batang lalaki ang nakaligtas mula sa mga taga-nayon, kanya itong dinala sa nakilala niya noon na lalaki at sinabihan siya nito na maaari siyang balikan ng batang lalaki upang gumanti sa kanya sa hinaharap, pero hindi pinansin ni Kiaro ang mga sinabi nito dahil katulad niya, siya ay nabubuhay para lamang maghayganti. Nang malapit na siyang umalis sa lungsod,
ibinahagi sa kanya ni Kurama ang isang mensahe, kung saan malapit ng pamunuan ni Prinsesa Nor ng isang hukbo na gaganapin sa isang lungsod, na nagbigay ng interest kay Kiaro. Ang gaganaping ito ay hindi na niya naabutan nung bumalik sa nakaraan, kaya dapat niyang isama ang dalawang babae habang si Kurama ay may iwan para kumalap ng mga impormasyon. Ang lungsod na kanilang pinuntahan ay isang tahimik na lugar kung saan magkakasamang nabubuhay dito ang mga tao at ang mga demonyo. Dito rin naninirahan ang demonyo na tinalo ni Kiaro, pero sa mga oras na ito hindi pa ito ganap na isang makapangyarihang demonyo. Ang demonyo ay nagngangalang Eve, subalit sa mga sandaling ito ay di pa siya nagiging ganap na Demon King. Nang marinig ang pag-uusap ng mga nakapaligid na customer, si Kiaro ay nagkaroon ng interest sa babaeng demon para sa kanyang layunin. Subalit sa mga oras na ito ay bigla naman silang inatake ng magic na nagmula sa hindi kilalang grupo. Nalaman namin na sila ay isang grupo ng mga demonyo na ang layunin ay makuha si Eve. Gayunpaman, walang magagawa si Eve dahil ngayon ay di sapat ang kanyang kapangyarihan para makipaglaban. Ngayon nagpa siya ang ating bida na tulungan ito at sa ilang sandali lang ay matagumpay itong napalayas ni Kiaro. Nakipagkalakaran siya kay Eve, kung saan tutulungan ito ni Kiaro sa pagiging Demon Lord niya sa hinaharap. Ngunit ang kapalit nito ay ibibigay naman niya ang puso ng Demon Lord sa kasalukuyan. Ang babae ay medyo nag-iingat na sumang-ayon sa kanyang gusto, pero kalaunan ay pumayag din ito dahil ito ang nararapat niyang gawin ang makipagsanib puwersa sa kanya. Inalok niya rin itong sumama sa kanya, pero nasasaksihan ng babae ang ginagawang digmaan ni Kiaro at inaanyayahan niya itong sumali sa ginagawa nilang party para masaya. Nagtungo si Kiaro kasama si Setsuna sa kampo ng kalaban at tinalo nila ang lahat ng halimaw. Pagkatapos ng sandaling pag-uusap, nalaman niya na ang mga demonyong ito lang ang nakakaalam tungkol kay Eve. Ngayon sila ay ipinatapon ni Kiaro sa malalim na lugar para maging pagkain ng mga kamukamo. Matyagang naghihintay si Kiaro sa pagdating ng grupo ni Norn sa lugar. Siya ay nagkaroon ng isang kaibigan na nagngangalang Carmen na nakakaaliw para sa kanya. Kalaunan ay dumating na si Norn sa lungsod kasama si Blade, ang hero na matagal na niyang hinahanap. Agad na uminit ang kanyang dugo nang masilayan niya ito, kaya nais niya agad itong puntahan para gumanti. Ang hilig ni Blade ay akitin ang mga babae gamit ang gwapo niyang muka at pagkatapos ay kanya naman silang pahihirapan. Ginamit ni Kiaro ang pagkakataon at kanyang binago ang kanyang muka bilang isang magandang babae at siya ay nagpaayos kay Flare para mas maging kaakit-akit. Matapos ang lahat siya ay nagpunta sa isang bar kung saan doon naglalagi si Blade para mambiktima ng mga babae. Matagumpay na nahulog si Blade sa nais niyang mangyari, ngunit hinarang sila ng isang lalaki na nais ipaghiganti ang kanyang anak na babae, pero ginamit ni Blade si Kiaro para pabagsakin ang naturang lalaki, sa kadihala ng hawak niya si Kiaro sa mga sandaling ito. Dahil doon ay tuluyan ng nagulo ang kanyang binabalak, pero ito ay magandang pagkakataon pa rin kay Kiaro dahil hindi alam ni Blade kung ano talaga ang tunay na pakay sa kanya ni Kiaro. Ngayon sila ay nasa hotel para gawin ang katulad ng pinapangarap ng lahat sa tunay na buhay, habang iniisip ni Blade na maswerte siya sa gabing ito, pero nagulat siya sa kanyang nalaman dahil ang babae na nais niyang isahan ay isang lalaki dahilan upang siya ay magsuka. Sinamantala ni Kiaro na masugatan si Blade gamit ang patalim na may lason. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili ngunit balewala dahil sa lason sa kanyang katawan. Ngayon ang paghihiganti ni Kiaro ay magsisimula pa lang, si Blade ay hindi magawang tumayo para tumakbo. Nagpadala si Kiaro ng 3 halimaw na counterelado ng potion. Sa oras na ito ay hiyang-hiya si Blade habang pinapanood siya ng paborito niyang babae ang ginagawa ng mga halimaw sa kanya. Pagkatapos ng masayang eksena ay hinayaan na ni Kiaro na kainin ng 3 halimaw ang babae habang nagmamakaawa sa kanya. Pagkatapos ng sandaling pagganap, ang divine weapon ni Blade ay bumalik sa pagiging gem at kanya itong kinuhara upang pakanabangan. Sumunod ay nagkita sila ng isa sa mga bantay ni Norn na nagngangalang Hawkeye, ang hero na talagang hindi gusto ni Kiaro na kalabanan sa kadahilan ng mas malakas ito sa kanya. Kaya si Kiaro ay dapat na maghanda dahil isa ito sa magiging sagabal sa kanya. Gamit ang nakuhang bagay kay Blade, gumawa si Kiaro ng sarili niyang sandata na tutulong sa kanya upang magawa niya itong matalo sa one-on-one. Dumating na ang araw kung saan magsisimula na si Norn na isagawa ang kanyang binabalak na sakupin ang lungsod. Nagsimula na ang mga hukbo na patayin ang tao at mga demonyo na sinasakupan ng naturang lugar. Ang matinding labanan ay nagpatuloy habang walang pinipiling kahit sino, maging ang kaibigan ni Kiaro ay pinaslang ng sandatahang hukbo. Sa mga oras na ito,
Ang galit ni Kiaro ay talagang walang patawad kahit na sino man, pinagpapatay niya ang mga sundalo na parang mga hayop at pinasok niya ang palasyo kung nasaan si Norn. Muling ginamit ni Flare ang kanyang kakayahan gamit ang kanyang koneksyon sa Jorel Kingdom, kanyang hinikayat ang lahat ng mga hukbo ni Norn para ipahiwatig na ang laban ay dapat nang itigil dahil wala itong magandang patutunguhan para sa lahat. Ang lahat ay maayos na sumunod sa kanya dahil mas paniniwalaan nila siya sapagkat mas nakakatanda ito kaysa sa kanilang sinusunod na si Norn. Ang dating nakakatakot ay biglang naging mabait ng ganon, kaya napagtanto niya na may kakaiba sa mga kinikilos ng nakakatanda niyang kapatid, ang kanyang mga sinasabi ay ganap na walang pagkakamali, ito ay talagang gusto ni Kiaro na isama siya sa kanyang mga kasangkapan. Habang ang dalawa ay nag-uusap, nagawang makapasok ni Kiaro at mabilis na pinatay ang mga bantay at si Hokage na lang ang natitira, ngayon sila ay naglalaban para patunayan ang kani-kanilang mga kakayahan, si Hokage ay talagang napakalakas para sa kanya, ngunit ito ay napaghandaan na niya katulad ng kanyang kaarawan at nagawa niya itong mapatay gamit ang sariling lakas, si Hokage ay agad na sumabog na parang Piccolo. Ngayon ay matagumpay nang nakuha si Norn at kanya siyang dinala ni Kiaro sa isang silid. Nalaman namin na si Norn ang utak ng pag-atake sa kanyang village kung saan ang kanyang kaibigan ay nagdusa sa kanilang mga kamay. Tulad ng nakasanayang gawin ni Kiaro sa mga katulad niya, si Flare ang kanyang ginamit para pahirapan ito at magmakaawa sa kanya, ngunit ito ay hindi natin masasabing parusa kung may halo naman itong kasarapan katulad na naman ng iyong pinapangarap. Pagkatapos nito ay binago rin ni Kiaro ang kanyang ugali at binura din niya ang mga alaala nito, ngayon ay tinatawag na siya ni Kiaro sa pangalan na Ellen. Ngayon ang kanilang tagumpay ay dapat nilang ipagdiwang katulad ng iyong napapanood pag ikaw ay walang kasama sa bahay, katulad ni Eve na matatapos na lamang ang kwento ay talagang tamang nanonood na lang muna sa gilid. Ngayon ang huling eksena ay magtatapos sa kanilang paglalakbay para hanapin ang isang demonic bird, habang si Bullet ay patutuloy na nabubuhay pa rin sa paghahanap sa kanyang first love na si Kiaro. Siya ay talagang dapat nating tularan at kung nagustuhan mo ang video natin ay huwag mong kalimutang mag-iwanan ng isang subscribe at isang like sa ating video mga idolo.